Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Saido, shoutout kay Isagani Abelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang boses, nang hindi na hinintay na magsalita si Aaron, itinulak ng matandang sweeper ang Aaron palayo gamit ang isang kamay, at ang kanyang katawan ay direktang sumugod sa Aaron muli. Master, napakalakas mo, pero hindi rin ako mahina. Aaron nasa sabik-dagan dong, sa harap ng pagwawalis atake ng matanda, isang side body yumigtad. Pagkatapos ng sakuna, nalaman ni Aaron na ang kanyang kakayahan ay tila mas nababaluktot kaysa dati. Nag-iwas kayo at lumaban sa isa't isa. Galit na uminom ang matandang walis at diretsyong binasag ang kamao. Hindi rin nagsasalita ng kalokohan ang Aaron. Direkta siyang sumuntok. Boom! Isa pang pasabog. Hindi ka ba kumain? Nagbigay ng soft drinks ang matandang nagwalas ng sahig at direktang itinulak palayo ang Aaron. Saway niya sabay hampas ulit. Aaron sumimangot, sabay suntok ulit. Boom! Bata, hindi ka kasing galing ng matanda ko. Ang matandang walis ay hinamak na manligaw muli. Ang Aaron ay lubhang nalulumbay. Sa tingin mo ba magiging maluwag ako kung hindi mo ako lubos na kilala? Gayunpaman, dahil sinabi mo ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Mabuti. Aaron kilay ng isang masikip, sa pagkakataong ito siya kinuha ang inisyatiba upang itulak ang matandang walis. Pagkatapos, bahagyang humakbang ang kabayo, itinoon ang lakas ng buong katawan sa dobleng kamao. Sa mukha ng matandang nagwawalis muli ng sahig, biglang huminga at bumuga ng hangin si Aaron. Bang! Ang matanda ay diretsyong nagwawalis ng sahig gamit ang isang kamao, ang alitan sa pagitan ng mga kamao. Kapayapaan, kapayapaan. Susunod na segundo, umuuga ang ulap, gumagalaw ang hangin, nagbabago ang kulay ng langit at lupa. Boom! Bang bang! Sa 2 tao bilang sentro, 10 milya sa paligid, lahat ng ito ay sumabog. Ang hirap magtanim ng damo kung walang bundok. Natigilan si Aaron. Tumingin siya sa kanyang mga kamao. Hindi niya pinangarap na magiging ganito kalakas ang buong suntok niya. Napangiti ang matandang walis, masyadong aksayado at malupit. Ang binibigyang pansin mo ay ang katatagan, kawastuhan at kawalang awa, nang walang anumang distractions o kahit nakasanayan. Kung pumasok ka na may isang kutsilyo, sabihin sa isa't isa na papatayin kita. Masyadong aksayado. Bahagyang natigilan si Aaron. Isa sa pinakamalakas na celestial body sa mundo, mauunawaan mo mamaya. Ang matandang sweeper ay tumawa, ngayon ang kailangan mong gawin ay unawain muna ito. Pagkababa ng boses, biglang umatras sa katawan ang matandang walis. Sa sumunod na segundo, tumama ulit. Aaron Sutla ay hindi natatakot, direktang labanan ang lumang walis. Magkabilang panig na darating ka at ako ay pupunta, boxing style staggered, 2 tao sa paligid ng pagsabog sa lahat ng dako, hindi narinig. Ito ay mas parang isang fairyland, desyerto at walang nakatira. Kung hindi, sa paghuhusga mula sa pagsabog ng 2 taong ito, tinatayang maaari silang pumutok sa pira-piraso. Sa pagtingin kay Han 3,002 taong naglalaban sa malayo, si Lu Ruoxen ay interesadong manood. Hindi niya pinapansin ang alikabok ng pagsabog at nadungisan ang kanyang damit.
Bagamat gustong-gusto niyang maging malinis, sa ilang mga lawak, mayroon siyang hilig na maging malinis. Ngunit ang mga ito ay hindi kasing ganda ng Aaron sa ngayon. Sa patuloy na laban, unti-unting sumimangot si Aaron, dahil nalaman niyang hindi kasing simple ng isang simpleng suntok ang laban sa matandang nagwawalis sa sahig. Parang mas dinagabayan niya ang sarili niya para lumaban. Master, tinuturuan mo ba ako? Han 3,000 isang bahagi dosenang, gilid na kasimangot magtanong ng isang paraan. Mukhang hindi sinira ng natural calamity ang utak mo. Masyadong aksayado at tyrannical. Natural, it has to have its attack ways. Ang itinuturo ko sa iyo ay ang body method at attack method ng bully body ni Tai Huang. This ang skill ay tinatawag na magic fist ni Tai Huang. Ito ay maaaring gamitin sa pag-atake sa paraan ng bully, mula sa baliw hanggang sa pang. Aapi, panipi, walang depensa, bahagyang sumimangot si Aaron. Kapag sapat na ang iyong atake para patayin ang iyong kalaban, ano ang kahalagahan ng depensa? Nakangiting sabi ng matandang walis. Malinaw na tumanggaw si Han Sanchen. Ito ay tulad ng mga sandatang nuclear sa lupa. Kapag mayroon kang sapat na mga sandatang nuclear upang sirain kahit saan, ang mga defensive missile na iyon ay talagang walang kabuluhan. Sa ilalim ng pag-atake ng buong saturation, hindi bababasa. Hindi na iniisip, sumugod ang Aaron concentrated, at nagwala sa sahig na matanda upang magpatuloy ngayon lang. Mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, sila ay pagod at pawis. Ikanaway ng matandang walis ang kamay at napabuntong hininga, okay, sige, takot ako sa mga kabataan. Ngayon, ganito muna. Nakangiting tumanggaw si Aaron, salamat sa pagbibigay mo sa akin. Bagamat natatakot kang maging bata at malakas, laging mainit si Jiang. Kung hindi lang bumigay ang matandang walis kung saan-saan, hindi akalain ni Aaron na mayroon siyang lakas para makipaglaban sa kanya ng ganoon katagal. Hindi naman sa hindi siya malakas, pero abnormal talaga ang matandang sweeper. Kahit ngayon, naniniwala rin si Aaron na hindi niya hinayaang makabuo ng buong lakas. Gabi na, nakangiti ang matandang sweeper, sumulyap sa langit, tumingin sa Aaron, at nakangiting sinabi, oras na para malaman mo ang higit patungkol sa iyong sarili. Aaron isang leng, ano ang ibig sabihin nito? Ngunit nang hindi maintindihan ni Aaron, biglang nakaramdam ng lamig si Aaron sa kanyang likuran, at pagkatapos, biglang, may hamampos sa kanyang likod nang pumalakpak ng kulog. Napakalakas ng palad na ito. Kapag tinapik lang ito sa likod ni Aaron, medyo malamig na ang pakiramdam ng Aaron. Halos isang araw na akong nakikipag-away sa matandang sweeper sa ganoong lugar. Paano niya aasahan ang ibang tao sa lugar na ito? Kasabay ng pagod sa pakikipaglaban, ang Aaron ay walang depensa. Ngunit noong inakala ni Aaron na magiging cool siya, bigla siyang nakarinig ng mahinang boses sa likuran niya. Pagkatapos, ang Xuanwu ng Zhenbei ay biglang nag-conjure ng isang malaking figure sa likod niya, na direktang nagpaalis sa kamay na umatake sa Aaron. Aaron ay hanggal. Ano ang problema? Ang kaliwang Taisho Dragon Emperor at ang kanang Thunder Xuanhu ay nakaukit sa iyong dibdib bilang mga totem. Bagamat wala sila sa kanilang sarili, masisiyahan ka sa kanilang kapangyarihan kung matatalo mo sila. Ang berdeng dragon ang pangunahing manlalaro at ang puting tigre ang pangunahing kapag nakipagtulungan ka sa Tai Huang, ikaw ay hindi magagapi sa iyong mga kamay, ang mga pakpak ng naglalagablab na rose punch ay kumalat sa iyong mga kamay, upang ang iyong lakas ay mapahusay sa iyong likod, si Zhenbei Xuanwu sandali, mapoprotektahan ka nito ng buo. Tumawa ang matandang walis. Malinaw na tumanggaw si Han Sanchen. Sa pagbabalik tanaw, nalaman niyang ang umatake sa kanya ay isang matandang kakilala, ang 8 ligaw na letra. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Aaron. Sinek on me. Malamig na nagngangalit si Aaron, isang malaking krimen ang pag-atake sa master. Akala mo talaga ikaw ang amo ko, sabi niya. Maniwala ka sa akin o hindi. Well, Aaron, bagamat matagumpay kang nakaligtas sa sakuna, ito ay isang fluke lamang. Kung hindi ka niya tinulungan, gagawin mo, hindi nakaligtas ang matandang sweeper. Hindi nag-alinlangan si Aaron. Nang makipaglaro siya sa 4 na Diyos at hayop, bigla niyang naramdaman na ang puso ng angkan ng dragon ay may malaking kapangyarihan. That time, nagdududa na siya sa 8 ligaw na libro. Tapos yun lang naman sa katawan mo ang biglang makakapagbigay ng energy. You have the body now,
And you can't do without my credit. Gusto mo akong talunin. Damn it, you're not afraid of thunder. Mapang-asar na sabi ng 8 aksayadong makalangit na libro. Hindi ba ako nataman ng kulog? Sa tingin mo ba natatakot ako? Ngumiti si Han Sanchen at nagbiro bilang pasasalamat. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa matanda na nagwawalis ng sahig. Nga pala, Master, nasaan ito? Nasaan ka? Bakit ang dami mong tanong tungkol sa asawa at anak mo? Ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig. Tumanggaw si Han Sanchen. Mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, inaalala niya ang kaligtasan ni Su Yingxiao at Han Nayan. Sa ilang lawak, sila ay ang ugat ng kanilang pagtitiyaga. Panginoon, paano mo nalaman? Ano bang problema mo? Paano ko malalaman? Ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Sila ay ligtas kahit papaano sa ngayon. Panipi, ligtas. Guro, alam mo ba kung nasaan sila? Han 3,000 kagyat na paraan. Tumawa ang matandang sweeper at tinapik sa balikat si Aaron, malayo sa langit, malapit sa harap mo. Dahil doon, ang matandang sweeper at ang ilaw ay lumiko sa isang malayong direksyon, tila napaka hindi sinasadya, kahit Aaron ay hindi napansin. May magsasabi sa iyo ng kanilang kinaroroonan sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan, mas mahusay na palakasin ang iyong sariling lakas at manatili sa akin ng ilang araw, okay? Nakangiting sabi ng matandang walis. Saglit na nag-alinlangan si Aaron at tumanggo. Dahil sinabi ng matandang sweeper na okay sila ni Ivory, kahit papaano ay nagkaroon ng maraming kapayapaan sa kanyang puso si Aaron. Naniwala din siya sa sinabi ng matandang walis. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa ni Han Nayan sa simula, hinulaan niya ito na parang Diyos. Dapat kang makinig sa mga salita ng matanda. Tumanggo si Aaron. Nakangiti ang matandang nagwawalis ng sahig, maaaring magturo ang isang bata. Pumunta ka at magluto ng pagkain. Hindi ko alam kung ang husay mo ba o ang husay ng iyong nakatatandang kapatid na babae sa militar. Pagkababa ng boses, itinaas ng matanda ang kanyang sarili, kamay. Sa di kalayuan ay bumungad sa kanya ang isang bahay na kawayan. Sa harap ng bahay na kawayan, naroon ang lahat ng uri ng taniman ng gulay sa hardin. Hindi rin nagsasalita ng kalokohan si Han Sanchen. Tumayo siya at pumunta sa garden para mamites ng mga gulay. Plano niyang gumawa ng malaking hapunan para sa inyong dalawa. Kung tutuusin, makukuha na niya ang mayroon siya ngayon, salamat sa tulong ng dalawang matanda. Bukod dito, tinuruan ng matandang walis ang kanyang sarili ng isang hanay ng mga kasanayan. Kung ikukumpara sa Qin Shuang, ang pagkakayari ng Aaron ay talagang mas mahusay. Matapos ang napakaraming taon sa mundo, ang Aaron ay gumawa ng magagandang tagumpay sa kusina. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang mga tao sa mundo ay kumakain ng mga kalakal, kalahating oras lamang na ang kusina ay puno ng halimuyak. Nang lumabas si Aaron dala ang mga pinggan, ang matandang walis at ang 8 ligaw na libro ay nakaupo na sa mesa. Nang iligpit ni Aaron ang mga pinggan, agad siyang sumimangot, at saka sadyang binilang ang mga ulo. Hindi niya naintindihan, Master, 3 lang ang tao natin, paano tayo magkakaroon ng 4 na pares ng chopsticks? Nagkatinginan ang dalawang matanda at ngumiti. Ang walis ng sahig ay naglabas ng isang maliit na kuneho mula sa kanyang mga braso, halos ginamo ko na ang iyong espiritong alagang hayop, kaya ibabalik ko ito sa iyo. Chunwo Moonwill at Purple Forbidden Thunder Beast Blood Fight, ang sigla ay lubhang nasira, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, tinulungan kanyang ayusin ito. Ngumiti ang matandang sweeper sa Aaron at itinuro ang 8 kaparangan na Tianshu. Ngumiti si Han Sanchen at tumanggo. Siya ay nagpapasalamat, sabay hawak ni Xiaobai sa kanyang mga braso. Sa isang galaw sa kanyang kamay, nawala si Xiaobai, nag-iwan ng marka sa braso ni Han Sanchen. Kailangan mong makabisado sila. Ngumiti ang matandang walis. Kinuha ang pagkaing niluto ng Aaron gamit ang chopsticks at tumanggo ng may kasiyahan, mabuti, mabuti. Sumimangot si Aaron, nakatingin sa extra chopstick sa harap niya, may dagdag na bakante, at hindi niya napigil ang sumimangot, sige. Ito ay isang babae, hindi magandang maging layaw at magutom. Ang mga bisita ay mga bisita. Hayaan siyang pumunta sa hapunan. Ngumiti ng mahina ang matandang sweeper. Mas natigilan si Aaron.
Sino ang tinutukoy niya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.